tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Heart of the Matter. Bakit nga po ba ginagawa ng mga tao ang ginagawa ng mga tao? What are our motivations? What determine our impulses? Paano natin sinasabi ang sinasabi natin, iniisip ang ating iniisip? What is the role of the heart in one's life? How should the heart be handled? At pag sinabi po natin heart, we mean the personality, the center, the core of one's being. Ang ating pag-aaral, pinamagitan natin the heart of the matter. Panginoong Diyos, salamat sa iyong pag-iingat sa aming lahat. Salamat po sa inyong pagpapalawig pa ng aming buhay. Salamat sa pagbibigay niyo sa aming mga pangangailangan. Salamat sa pag-iingat niyo sa aming pagpaparot, pagparito. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na dadarama namin mula sa inyo, na madalas ay pinadadaan niyo pa sa ibang mga taong umiibig at nagmamahal din sa amin. Salamat sa kaligtasan, salamat sa kalusugan na aming tinatamasa. Sa lahat-lahat, Panginoon, nagpapasalamat kami at tanggapin niyo po ang pagpupuri namin sa inyo. At sa sandaling ito, humihingi kami, Panginoon, muli ng pagkaing espiritual. Palakasin niyo po ang aming pananalig. Bigyan niyo po kami ng matang nakakakita ng dapat makita. Mga tainga na nakakarinig sa inyong tinig at sumusunod sa inyo. Pagpalaan mo kami, Panginoon, kayo po maging tunay na tagapagsalita ngayon. Your servant hides behind you and your holiness and ask you, Lord, to be the speaker today. Speak before your people. Use your servant only as your tool, as your instrument. And may your glory be revealed in the midst of your people. Let your name be glorified and let your truth set us free. Father, speak. We reject in the name of Jesus our Lord all work of evil men and evil spirits. Maging aming mga sariling kahinaan, mga karumihan, ipagpatawad mo po, Panginoon. Linisin niyo po kami at nasa gayon makita namin kayo ng mukhaan. Walk in our midst, let your voice be heard, and let your truth cleanse us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. What is the heart of the matter? So Luke 6:43-45, the Lord teaches us a very important insight into the hearts of men. Luke 6:43-45. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. The good man brings good things out of the good stored up in his heart. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. And may the Lord enable us to understand the mystery of these words. Nanggagaling daw po lahat sa puso ang lahat ng ginagawa at sinasabi ng tao. So what is the Lord's logic, especially about deeds and about the human heart? He teaches us that a good tree cannot have bad fruit. And a bad tree cannot have good fruit. In fact, the fruit is the tree. Madaling malaman ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kaya may kasabihan po ang ating mga matatanda kung ano ang puno ay siyang bunga. Pero hindi ito ibig sabihin yung anak. It doesn't refer na kung ano yung magulang, ganun ang anak. Ang sinasabi, kung ano ang puso ng tao, ganun ang magiging gawa niya. Kung anong pinagmumulan ng kanyang iniisip, ganun ang kanyang gagawin. So good man brings about good thoughts and good works. A good man or woman brings about good things and good deeds because they all come from the good stored in his heart. Ang puso po pala natin ay isang bodega
isang lagayan, isang ingatan, imbakan ng mga bagay. At kung ano daw po ang nakalagay doon, ay natural, yun ang lalabas. Alam nga naman, naglagay kayo ng prutas sa loob ng refrigerator at ang lalabas ay kambing. Alam nga naman na naglagay kayo ng butter at ang lalabas ay ham. Kung anong ipinasok sa loob, yun ang laman, yun din ang lalabas. And the evil man brings about evil thoughts and works. Therefore, evil things and evil deeds out of the evil stored in his evil heart. So words, thoughts, and action come from the overflow of the heart. Kung para po natin malaman kung ano ang sakit ng puso, ay kailangan mo ng kung ano-ano mga ECG, kailangan mo ng mga sari-saring test, inu-ultrasound pa yan, ine-x-ray, may mga ipinapasok pang instrumento, kulay, para mabasa ang kalagayan ng puso. Madaling malaman yung moral situation of the heart. Pakinggan mo lang ang mga salita ng taong lumalabas sa kanyang bibig dahil ang lumalabas sa bibig ay galing sa puso. Tingnan mo lamang ang ginagawa niya, saan siya nagpupunta, saan niya dinadala kanyang pera, at malalaman mo na agad ang kalagayan ng kanyang puso. Hindi na kailangan ng sophisticated tests. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mga kapatid, kung gusto po nating masubok kung anong kalagayan ng ating puso, pakinggan lang natin ang ating bibig. Ano ba ang mga pinagsasasabi natin? Lalong-lalo kung hindi tayo nag-iingat, lalong-lalo kung nagtitiwala tayo sa ating kausap, lalong-lalo kung walang ibang taong makakarinig, o wala tayong image na iniingatan, ano ba ang takbo ng ating usapan? Kahit po mga Kristiyanong pamilya, pagkatapos ng church, pagka nasa isang restaurant at kumakain o umuwi sa bahay na nananghalian, ano ba mga salita ang namamagitan sa kanila? Matapos ang isang napakahalagang Christian activity, anong klaseng usapan ang namamagitan sa mga umattend? Mga magkakaibigan, pinipintasan ba yung speaker, pinipintasan ba yung church, pintas dito, pintas doon? Malalaman agad natin kung tinablan ba tayo ng salita ng Diyos. Kasi sabi na nga ng Panginoon, kung anong nasa puso, lalabas sa pananalita. Kaya madali ring malaman kung anong kalagayan ng puso ng iyong kaharap. Liban na lang siya umaarte, nagbabanal-banalan, at nagpapa-impress. Pero hindi ka naman pwedeng umarte ng matagal. Lalabas at lalabas ang natural. Kaya pagkausap niyo ang isang tao, ano bang sinasabi niya tungkol sa kanyang kapwa? Kung siya'y Kristiyano, ano bang sinasabi niya tungkol sa kanyang kapwa Kristiyano? At kung siya'y manggagawa ng iglesia, ano bang sinasabi niya tungkol sa kanyang mga kapwa manggagawa, sa kanyang mga nakakataas? Ano bang sinasabi niya? Kasi yun ang puso niya. Alam niyo po kung bakit? Sasabihin niyo, siyempre masama ang sinasabi niya tungkol doon sa isang tao dahil masama naman talaga yung tao eh. Maring totoo. But nobody can be perfectly bad because nobody can be perfect, even at being evil. So kung masama ang sinasabi ko lagi tungkol sa taong ito, ibig sabihin lang, masama ang mata ko. Kasi ang nakikita ko lang yung masama sa kanya. Ang balance pang ang tao, kung may nasasabi mang hindi maganda tungkol sa kapwa dahil totoo, pero hindi rin siya mawawala ng sasabihing maganda tungkol sa the same person dahil totoo pa rin yun. Kaya huwag po tayo magtitiwala sa isang tao na one way lang ang kanyang kwento at pananaw tungkol sa kapwa. Pag may kinukwento siya tungkol kay person A na puro na lang masama, magduda na kayo. Dahil bakit wala man lang siyang sinasabing maganda? Wala bang maganda sa taong ito? Wala bang tama doon sa taong pinag-uusapan natin? Malalaman nyo agad, propaganda pala. Kasi puro masama na lang ang sinasabi. Hindi siya objective, hindi realistic. Namimili lang ng titingnan at namimili lang ng sasabihin para siguro makontrol ang ating reaksyon, para makontrol ang ating pananaw at makuha niya tayong kakampi kung meron man siyang gyera na pinaghahandaan o ginagawa na. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi na natin kailangan ng mga sophisticated test sa sarili natin at sa ating kapwa. Titingnan niyo po mga kapatid kung anong mga salita ang lumalabas sa bibig. Bagamat bahagi ng katotohanan na meron tayong sabihing hindi maganda sapagkat totoo sigurong hindi maganda at gusto nating ituwid yun, pero pag lagi nilang hindi maganda ang kwento, huwag na kayong maniniwala, propaganda na yon. Or, that person is so evil that he or she is not capable of seeing what is good in others, and his mouth is not capable of saying good things because his heart is evil. Kaya mas maraming negative na sinasabi ang tao, mas hindi tayo dapat mapagtiwala.
Mas mahilig yan magchismis, mas mahilig mamintas, mas mahilig yan na magsabi ng mga mali sa tungkol sa kapwa. Mas lalo tayong mag-ingat sapagkat iyon ang nagmumula sa kanyang puso. At ano ang sasabihin niya tungkol sa inyo kung kayo nakatalikod? Ano naman ang magiging pananaw niya at pagsukat sa inyo? Di ganon din sa pagsukat niya sa iba. At kung siya man ay mabuti sa inyo ngayon dahil pinakikinabangan lang siguro kayo, at kung hindi na, kung paano niya siguro kakagatin ng iba, ay kakagatin na rin kayo. Dahil yun ang puso. So it's really all about the heart. Our life is really all about our hearts. Ano ba ang kalagayan ng ating puso? What shall we do with the heart? Because the Bible says that the heart is desperately corrupt and evil. So what to do with the heart? First of all, watch what gets stored in it. Watch its content. Bantayan po nating mabuti kung ano ang nakalaman at kung anong patuloy na pumapasok sa ating puso. Dahil sabi nga sa Luke 6:45, the good man brings good things out of the good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. Ngayon po, sa sandaling ito, anong laman ng ating puso? Sama ba ng loob, galit, tampo, inis, masamang balak, o kabutihan ang laman ng ating puso? In fact, what should be stored up in our hearts? Dapat sa buong buhay ng tao, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda, binabantayan ito. For instance, in childhood, we should store what gets into a child's heart. At kung hindi na tayo child, pwede pa nating tulungan ng ibang children so that the good things can be stored up in their hearts. 2 Timothy 3:14-15, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those who from you have learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So may kinakausap dito, sabi, bata pa ka pa, alam mo na kung anong dapat gawin. Kaya dapat po alam natin kung anong dapat gawin sa mga bata ngayon. Bata pa lang, punuin na sila ng kabutihan, ng salita ng Diyos, ng magagandang halimbawa. Fill children's hearts with good things. Yan ang pinakamaganda nating magagawa sa bata. Sabi po nila, sanggol pa lang, nandun pa lang sa loob ng sinapupunan ng isang bata, ay naririnig na niya ang mga dapat marinig, lalong-lalo ang tinig ng kanyang ina. At lalong-lalo naman, kung naipanganak na, nakakarinig na yan. Kaya mabuting nakakarinig ng salita ng Diyos, mga makadiyos na awitin, bata pa lang, dinadala sa church. Dahil napupuno ang kanyang puso ng mabubuting bagay, lalong-lalo kung dumadagdag ng kanyang pag-unawa at karunungan, punuin ng mga kabutihan. Kaya nakikita niyo po karamihan sa mga bata na puro na lamang rejection, puro negative things, pain, sorrow ang natanggap ng bata pa, hanggang tumanda na lang, naghihiganti pa rin. Namatay na't lahat yung dapat paghigantihan, naghihiganti pa rin kahit kanino, galit sa mundo. Kasi punong-puno ng bitterness ang puso. Kaya dapat pinupuno ng kabutihan, bata pa lang. So good contents of the heart makes one wise. Wise unto salvation. Pagka mabuti ang laman ng puso ng isang tao, rumurunong siya at naliligtas siya hindi lang sa kapahamakan sa impyerno sa kabilang buhay, kundi naliligtas din siya sa maraming mga panganib ng buhay na ito. Isa pong napakalaki nating duty to fill children's hearts with good things, good examples, good words, with love. Para paglaki nila, gusto rin nilang suklian yung pag-ibig na yon. Kasi kuminsan kung sila po ay naging deprived of love, ano nangyayari paglaki? Lagi nilang searching for love. And lagi nilang gumaganti, galit kahit kanino na lang, mahirap makasundo. Pag sinubukan nyo, pag may tao kayong nakilala, ang hirap makasundo, subukan ninyong bunutin ang ugat ng kanyang masamang ugali, kadalasan galing pa sa pagkabata. In youth also, we should fill our hearts with good things. That's why young people must be filled with good things. Not only with entertaining things, not only with things that they like, not only to cater to their taste, but to give them what they really need, which is goodness. Sabi sa 2 Timothy 2:22, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart.
So takasan daw ang mga nais ng mga kabataan. Kung ikaw'y nasa kabataang gulang, yung mga gusto niyan, puro na lamang paglayo sa Diyos. Hindi dapat ganun. Maging ang pagtulong natin sa mga kabataan, hindi lang lagi ibigay ang gusto nila, ibigay ang gusto nilang tugtog, ibigay ang gusto nilang yugyugan, ibigay ang gusto nilang pananamit, ibigay ang gusto nilang hilig para lang sila ma-attract sa Bible. Sobrang compromise yun. What we need to give the youth is not what they want, but what they need. Kung minsan titingnan natin ang napakarami mga gawain na pangkabataan, puro na lang gimmick para lamang maging appealing. The appeal of God is His peace, His love, His holiness, His righteousness. Hindi kailangang bihisan ng kung ano-anong mga pampaganda para lang maging appealing. Because you will appeal to worldly appetites and that will go against the very grain of spirituality. Kaya sabi, ingatan, fill the youth's heart with good and not the opposite. Do not cater to their appetites. In other words, don't compromise the holiness and the righteousness of the church just to appeal to young people. The appeal of the church is her holiness, her righteousness, and her peaceful ways. Kailangan na hindi yun naiiba, hindi ka na-compromise. And even in adulthood, we have to continue filling our hearts with good things. Hebrews 3:12, see to it, brothers, that none of us has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Bantayan ang puso, sapagkat ang puso ay mapandaya, ang puso ay makasarili, ang puso ay mayabang, ang puso puro na lamang sarap at layaw ang hinahanap. At hindi naman masama ang lahat ng sarap sa buhay kung ito ay hindi naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya dapat pinag-iingatan. So fill even the mature people's hearts with goodness, with what is good. At kung babalik-balikan po natin mga kapatid, paano nga po ba tayo magkakaroon ng laboratory test tungkol sa ating puso? Tingnan ang ating sinasabi, tingnan ang ating ginagawa, malalaman agad natin kung ano ang lagay ng ating puso. Usually where your heart is, that's where your money will be. That's where your energy will be. Ang 3 T's, time, talent, treasure, dinadala natin yun kung nasa na ating puso. Kaya madaling makita. So what to do with the heart? Aside from watch its contents, plant and store what is good. Sa Matthew 6:20 to 21, a related idea, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. At kung tayo po'y pinag-iipon ng kayamanan sa kalangitan, edi dapat mag-ipon din tayo ng magagandang kayamanan sa loob ng ating puso. Because heaven can be in our hearts. Like hell can be in your heart too. So kung nag-iipon ng mabuting bagay para doon sa langit, mag-ipon ng mabuting bagay para din sa pusong ito sapagkat narito ngayon ang kalangitan sa ating panahon na ito. Nasa ating attitude, nasa ating ugali, nasa ating pong pamamaraan ng buhay. It is important to reject and to uproot, to get rid of what is bad. You've got to uproot what is bad. Ano po ba ang hindi maganda sa ating puso? Palagay ko naman, hindi na mahirap malaman natin kung anong hindi maganda sa atin eh. Alam natin ang pangit nating ugali. Alam natin ang mga pangit nating pananalita. Alam natin ang mga pangit nating mga hilig. Kailangan bunutin. Deuteronomy 17:7, you must purge the evil from among you. And if we can be very personal, we must purge the evil from within us. Ang pinakamalaki nating kalaban ay hindi yung nasa labas, kundi yung nasa loob ng ating puso. Ano pang mangyayari kung lumaki na tayo na puro negative ang ating natanggap? Puro na lang rejection, puro pintas, puro galit, puro bugbog, na tayo ay na-damage ng iba, sinaktan, inabuso, kinawawa. Anong gagawin? Magpagamot tayo sa Panginoon sapagkat siya ang manggagamot. Hindi natin kailangang mabuhay patuloy na merong mga daladalang mga hinanakit at mga galit sa buhay. Pwede tayong magpagaling sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Psalm 107:20, He sent forth His word and healed them. He rescued them from the grave. And the Lord is the same yesterday, today, and tomorrow.
Kung siya nanggamot noon ay nanggagamot pa rin siya. At kung siya may mga pinagaling noon ay may pinagagaling pa rin ngayon. At may pagagalingin pa bukas. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos para sa atin, tayo ay gumaling. Kumusta ang kalagayan po ng ating puso? Damage ba yan? Sugatan? Kaya konting pintas hindi na natin matanggap sapagkat dami na nating natanggap na pintas doon, nakalampas na tayo sa kota. Pwede pa ulit tayong magkaroon ng zero reading because the Lord can give us a fresh start. Kung meron tayong kasalanan, ihingi ng tawad. Kung may kasalanan sa atin ng iba, patawarin na and have a new start. And what else can we do to restore a damaged heart? It's through training in righteousness. Magsanay. Ang lahat ng tao, nagkakaroon niya ng reflex action dahil sa pagsasanay. Kung sinanay kang bumunot ng baril, may kakaluskos, pag may kamaluskos, nagbubunot kang baril. Kung nasanay ka na mamintas pag napintasan, manakit pag nasaktan, yun ang gagawin mo. Kung nasanay kang tumuklaw pag natapakan, na parang ahas, tutuklaw ka nga. Pero kung meron po tayong mga nakasanayan at nakahiligan na hindi maganda, anong dapat gawin? Magsanay naman tayo sa kabutihan para malimutan natin yung hindi maganda at magkaroon tayo ng bagong program sa ating isip. Magkaroon naman tayo ng very righteous impulses. Na pagka nasaktan ka, biglang sinasabi mo agad, bless you. Na pagka ikaw ay napintasan, isipin mo agad, siguro kulang lang siya ng karunungan o siya ay merong masamang karanasan. Hindi yung aatakihin mo agad ang tao. Na pag may natanggap tayong masama, ay hindi tayo automatically we return evil for evil. But we have to discipline ourselves. Nadadaan po yan sa disiplina. Sapagkat lahat ng bagay na ginagawa natin, habit lang. Yung mga mali-mali, nagsanay lang kasi yan na nagmamali-mali, tapos nabibili naman, natutuwa ang tao sa kanila, lalo nang naengganyo na magkamali-mali, kaya palala ng palala. Habit lang ang lahat. Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So we should discipline ourselves. Dinidisiplina po natin ang ating isip, mga kapatid, sa pag-iisip pa lang. Meron pa lang tayong naiisip na hindi maganda, dinidisiplina agad. Cut it. Stop it. May nadidinig pa lang tayong pangit, we stop it. Pwede natin sabihin sa tao, teka muna, huwag tayong mag-usap ng ganyan, hindi glorifying kay Lord. Ang takbo ng usapan natin. Discipline your ears. Not to receive every trash and garbage that people would like to dump into your brain. Kung ayaw natin na tinatambakan ng mga kapitbahay ng basura ang ating bakuran, kung ayaw nating ginugulot nilalagyan ng dumi ng iba ang ating lugar, bakit tayo papayag ng ating isip, ang ating puso, tambakan ng mga pangit na mga ideya, ng mga maruruming kaisipan? So hindi rin natin dapat yan pinapayagan. We have to train ourselves to say no. You say, I refuse to hear this. Pagka meron pa rin gustong magsalita na magsalita, lalo't puro kasiraan ng kapwa ang ginadala sa atin, para lang tayo ma-impluensya, you say, I refuse to continue to hear this. We have to train ourselves in righteousness. At kung kumakati ang ating dila at gusto agad magreklamo, gusto agad mamintas, gusto agad na magalit, we train ourselves and say, no. Sapagkat ang salita na nasabi na ating bibig, nagiging amo natin yan, kung saan-saan tayo yan dinadala ng mga gulo. But to train, we train yourself from receiving evil, and we train ourselves from giving out evil thoughts through our mouths. And we can restore a damaged heart through acts of righteousness. Pag lagi po tayong gumagawa ng mabuti, nagiging habit na natin yon. Kung lumaon, hindi na natin laging pinag-iisipan, automatic, nangyayari na lang yung mabuti. 1 Timothy 6:11, but you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Yan pong hinihingi sa atin. Pagsikapan, habulin mo ang kabutihan. Ibig sabihin, to pursue righteousness, hindi laging madaling gawin yon. Pero sabi, sundan ang sundan, huwag bitawan. Yun ang tama mong gawin. Sapagkat ang puso mo masasanay sa paggawa ng mabuti. In other words, ano po ba ang lahat-lahat ng sinasabi natin? It is important to change the heart. Kailangang magbago ang ating puso. Sapagkat lahat ng sinasabi at ginagawa natin, nagmumula muna sa puso. Or if you like to say, nagmumula muna sa isip. These are symbols of the core of our being, of the center of our personality.
Gusto mo palang tumigil ang pagsuot mo sa mga gulo? Tigilan mo muna ang pag-iisip ng mga hindi maganda at pumupunta sa gulo. We've got to change the heart. Ezekiel 36:26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Yan ay pinapangako ng Diyos sa mga taong gustong magbagong buhay. Niya, bibigyan kita ng isang bagong puso na may kasamang bagong espiritu. Aalisin ko ang puso mong matigas na parang bato at bibigyan kita ng isang malambot na puso. So Diyos po pala ang gumagawa nun, hindi natin kayang gawin. Pero ano pwede natin gawin? Tanggapin na may mali sa ating puso. Bago mabago ang ating bokadura, bago mabago ang ating vocabulary, bago mabago ang ating hearts, ang ating habits, kailangan magbago muna yung kaloob-looban natin. Pagbabagong loob ang kailangan ng isang tao. A new heart. And God promises to give a new heart. Kaya po nakakagalak at nakakatuwa ang katuruan ng Biblia. Kasi anong gagawin ng mga tao na yung puso nila talagang masama na? Anong gagawin ng mga tao na yung puso nila sugatan na, damaged na? Mananatili nilang sa ganun hanggang mamatay na lang sila dahil iisa lang ang puso nila? Pero salamat sa Diyos, pinapangako niya, papalitan niya ang ating puso. May pag-asa ang lahat. Kung ang puso niyo masyadong taksil, pwede yung mapalitan. Kung ang puso natin masyadong matatakutin, pwedeng mapalitan. Kung ang puso natin mahina, marupok, pwedeng mapalitan. Sabi niya, I'm going to give you a new heart. Ask God for a new heart if you think you need it. Tayo lang makakapagsabi nung, kontento na ako sa puso ko. Dahil mabuti na ako. Pero kung hindi, pwede tayong lumapit sa Diyos. Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Or if you like to read it, by the renewing of your heart. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sino pong kinakausap dito? Mga mananampalataya na ang kausap dito. Sabi, huwag na daw tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Huwag na tayong sumunod-sunod pa sa nakasanayan lang natin na hindi naman tama. Magbago. Hindi sapat na umattend ng church. Hindi sapat na magbasa ng Biblia at magkaroon ng memory verses. Magbago. Hindi lang sapat na magbago ng pananalita dahil maaring hypocrisy lang yun o etiquette o good manners. Kailangan ng isang himala. And we should be new. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Mga kapatid, pwede po ba nating masabi talaga ito ng matapat that the old is gone? Yung dati kong hindi makadiyos sa pagkatao, wala na. At dumating na ang bago kong puso, ang bago kong pagkatao. Masasabi po natin ang buong katapatan, ito. Umaari nating magsabing, naku, parang hindi ko masabi yan. Kasi pagkakaharap ko na ang biyanan ko, nawawala ang pagkakristyano ko. Pagkakaharap ko na yung ganito kong kapatid o hipag, nawawala ang pagkakristyano ko. Hindi natin masasabing the old is gone. Hindi ba natin gustong masabi kung hindi man natin masabi ngayon? Kung nasasabi nyo na, salamat sa Diyos. Pero kung hindi pa, hindi ba natin inaambisyong masabing the old is gone? Nagkaroon ako talaga ng bagong puso, bagong pagkatao, bagong buhay. Hindi lang repair, but a totally new person. Ang ipinanganak muli. That's why you are born again. Kaya naman yung mga non-Christians, yung mga hindi nagba-Bible study, tama naman sila eh. Pinaghahanapan ka ng kung ano-ano. Sabi, ganyan ba nagba-Bible study? Ganyan ba pag-born again? Uusigid ka agad pag nakakita sila ng mali. Tama naman sila eh. Kasi ina-expect nila kung tayo nasa Diyos, nasa Biblia, merong bagong pagkatao, kaya kailangan lang makita nila yon. At kung tayo nakakantsawan at nagaganon, huwag tayong magalit sa kanila. Magalit tayo sa sarili natin na hindi pa pala natin nakukumbinsi ang ating kapwa na nagbago na nga tayo. Hindi nila kasalanan na nakakakita sila ng kapintasan. Kasalanan natin na hindi natin sila napapakitaan ng mabuti.
Kaya kung minsan nawawalan din sila ng pananalig sa pinananaligan natin, sasabihin nila, yan ba ang nagpa-Bible study? Nagaganon katuloy. Kasi po, kahit hindi nagpa-Bible study ang mga tao, meron silang paggalang sa Biblia. Inaasahan nila na nagpa-Bible study ka, therefore, you must be changed. And if you are not yet totally changed, at least they should see progressively that you are changing for the better. But then again, the people are not our primary audience, but God. Na siya ang nakakakita. Kung minsan, turo tayo ng turo, teacher ka, tapos bumabagsak lahat yung estudyante mo, you feel na parang nasasayang yung pagod mo sa kanila. Magulang ka, lecture ka ng lecture, turo ka ng turo, bigay ng example sa anak mo, tapos kung ano-ano ka rin gagawin, ang pakiramdam mo kumisan, parang nasayang lahat ng hirap mo. Anong maparamdaman ng Diyos? Na wala nang ginawa kundi tayo turuan, pagpalain, patawarin, i-restore, kung hindi makakakita ng mabuti sa atin. Kaya yung paggawa ng mabuti, yung pagiging mabuti, una, kailangan natin yon. Pangalawa, mabuti sa kapwa natin na nakikita nila yon. Sila man ay mahihikayat na lumapit sa Diyos. Pero higit sa lahat, sa ating kabutihan, binibigyan po natin ng kasiyahan ng Diyos. We perform for the audience of one, and that is God. Kaya mahalaga yung pagbabagong loob. What is the heart of the matter? It is the matter of the heart. So fill the heart with good matter. Ano pong kalagayan ng puso natin ngayon? Ng puso ko, ng puso nyo? Ano magiging kalagayan ng puso na yan bukas? Kung usong-uso na ngayon yung detoxify, kung ano-anong mga iniinom, inilalagay sa katawan para alisin ang lason. Sabi nila, marami daw mga cancer ngayon kasi ang dami-dami nating nakakakain na nakakapagpa-cancer. Chemicals na inilalagay sa pagkain, pampakulay, pampapreserve, pampasarap. Kung ano-anong mga nalalanghap natin ng mga masamang hangin, may laso na hangin, may laso na tubig. So kailangang i-detox daw ang ating dugo, i-detox ang ating body, i-detoxify, tanggalin ang poison. Wala pa ako naririnig na nagpo-promote ng pagtatanggal ng poison sa heart. Kung yung katawan natin ay inaalagaan, kahit ito'y mabubulok din lang, hindi ba dapat mas alagaan yung ating puso, yung ating espiritu, yung ating kaluluwa? Na panghabang panahon. Bagamat mahalaga namang alagaan ng katawan, hindi naman masama yun. Pero kung katawan lamang, maiksi lamang ang inyong benepisyo sapagkat gano'n nakatagal bang mabubuhay ang katawan na yan. But we must detoxify the heart. Ano-ano pong lason ang laman ng puso nyo ngayon? Kailangan nating ambisyonin na alisin yan. At ano-ano pang mga lason ang patuloy na pumapasok sa ating puso sa panonood ng TV, sa pakikinig ng radyo, sa panonood ng mga pelikula, sa pagbabasa ng mga kung ano-anong babasahin, sa pakikipag-usap-usapan sa mga tao, sa pakikipagbulong-bulungan, ano ang patuloy na mga lason na pasok ng pasok sa ating puso. Hindi nyo ba napapansin kung wala kayong attitude tungkol sa isang tao, pag may dumating at siniraan siya ng siniraan, mamaya galit na rin kayo doon, nalagyan na ng lason ng puso nyo? Anong pinapayagan yung lason ang pumasok sa puso? Malakas maglagay ng lason ng advertising. Bagamat may advertising naman na positive, pero kadalasan gusto lang kayong hut-hutan at bilhin nyo ang kanilang produkto, kaya lalasunin ang puso nyo na parang kung hindi kayo kumukuha ng produkto nila, kulang ang buhay nyo. Kailan marunong tayo mag-isip? Kung minsan ang itinitinda naman sa inyo, isang bagay na hindi nyo kailangan, pero napapaniwala kayo na engganyo kayo ng advertising na kailangan nyo ngayon. Kaya kailangan din natin nag-iisip, ano bang papakinggan kong advertisement, anong hindi. Ano mga programang papakinggan ko? Itong text ng text sa akin, papakinggan ko ba ito? Tawag ng tawag. Balita ng balita. Nagdadala sa akin ng kung ano-anong lason. Saan tumitingin ang aking mata? Anong pinapakinggan ng aking tenga? Nalalason ba ako? We should remove the poison from our heart. And we should fill our heart with good things. Make your heart God's territory. God's castle. God's kingdom. And when we fill our hearts with good things, it will overflow. It will come out through our words. The good things will come out through our deeds. Panginoong Diyos, nagpapasuri po kami sa inyo. Ipakita nyo nga pong kalagayan ng puso namin. Hindi yung image namin, hindi yung iniisip ng tao tungkol sa amin, hindi yung akala nila tungkol sa amin, kundi kung ano talaga kami. Ano talaga ang puso namin. May katapatan ba kami, Panginoon? O kami may pag-iimbot at pandaraya? Nag-iisip pa kami ng masama lamang o ng mabuti? Ano pong laman ng aming puso?
kagustuhan na makapanaig, maging makasarili, manalo lagi. Sikapin po niyo, Panginoon. Kami po ay nagpapasakop sa inyo. Sa inyong pagsisikap doon sa krus ng Kalbaryo na kami hanguin sa kasalanan, o Panginoong Jesus, nais po naming bigyan ng kahulugan ito sa aming buhay. Speak to us powerfully, O God. At kung nakikita niyo po ang aming puso na patuloy na maraming mga laman, na maraming marumi, ngayon nagpapasako kami sa inyo at sinusuko namin sa inyo. Take away all the impurities and all the poison in our hearts. Mga galit at mga inis, bitterness, alisin niyo po, Panginoon. Mga tampo, mga hinanakit, mga galit at kagustuhan maghiganti, alisin niyo po sa aming puso at patawarin niyo po kami. At kung ano-ano pa po, Panginoon, ang paraan ng dyablo para madaya kami, malagyan ng marunuming bagay ang aming puso, ipakita niyo sa amin, Panginoon. Expose all the channels of poison and evil into our hearts. If we indulge in ungodly talk, patawarin niyo po kami, Panginoon, at ito'y gawin niyo kaming conscious about this so that we may reject, and we can and we will reject when we have to. Ano po ba ang kalagayan namin, Panginoon? Kayo po ang siyang humipo sa amin. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Isang bagong puso ang ipinapangako ng Panginoon. Isang bagong pag-asa. Ano ang laman ng ating puso? Kung meron kayong dapat isuko sa Panginoon na laman ng puso, ibigay nyo na yan. At kung alam nyo na-identify na, binigyan tayo ng Panginoon ng mga ideya kung paano tayo nalalaso ng sandaigdigan na ito, let's make a firm resolve not to allow the world to pour poison into our hearts. Na huwag tayong malason ng hindi mga makadiyos na mga kaisipan. At tayo'y mag-isip, ano ang mga dapat gawin para punuin ang ating puso ng kabutihan. Amang Diyos, nais po naming magpasuri sa inyo. Magbulay-bulay kami. Nawa huwag lumampas ang pagkakataon na ito na hindi kami nagkaroon ng pagbabagong loob. Alam namin, Panginoon, kung may mga mabubuti man sa aming puso, hindi pa rin kami perfect. So we continue to receive, O Lord, your correction. We continue to ask you to forgive us and to restore us. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, makipagniig tayo ng malalim at tahimik sa Espiritu ng Diyos. Ipahipo natin ang ating puso. Kung may mga bagay sa ating puso na dapat alisin, ngayon na, huwag na ipagpaliban, isuko na sa Diyos. Attitudes, mga ugali, at tumanggap tayo ng pagtutuwid, at tumanggap tayo ng mabubuting bagay. The Lord is here, wanting to restore us. Be with the Lord in silence. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Heart of the Matter. Laging may awit, hindi nagagalit, at ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaaawat, nagpapatawad,
Kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi, na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga kasabihang ito, sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta, kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras
ang ating mga anak. Bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama. Sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos.
kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!